Tayo ngayon ay nasa ikatlong pagtuturo patungkol sa serye na kasalanan at kaligtasan. At ang pagtuturo sa mga sandaling ito ay may pamagat na ang biyaya ng Diyos, ang kaloob na kaligtasan. Sa ating susing talata, ito ay masusumpungan sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi galing sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang magmapuri. Ano ang biyaya? Ngayon tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihan at mapagpalayang katotohanan ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang biyaya ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang biyaya? Ang biyaya ay ang hindi karapat-dapat, hindi kinita, at walang kapalit na pabor ng Diyos. Ito ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng mga bagay na hindi naman dapat karapat-dapat. Ito ay kaligtasan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Ang biyaya ay puso ng Ebanghelyo. Ito ang pundasyon ng ating kaligtasan. Maging malinaw tayo. Ang biyaya ay hindi gantimpala sa mga matuwid, kundi ito'y kaloob para sa mga makasalanan. Halina't ating tuklasin kung paanong ang biyayang ito ay kumikilos sa ating buhay at bakit ito lamang ang daan tungo sa tunay na kaligtasan. Ang biyaya ay hindi karapat-dapat na pabor. Sa Romans chapter 5 verse 8, sinabi dito, ngunit ipinapakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito, nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang biyaya ay hindi bagay na maaari nating pagtrabahuan o bayaran, sapagkat sinabi sa Romans chapter 5 verse 8, hindi tayo hinintay ng Diyos na magbago o gumanda ang ating buhay bago niya tayo inibig. Hindi, ipinadala niya si Kristo upang mamatay para sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Isipin mo ito, ang pag-ibig ng Diyos ay umabot sa atin, hindi sa ating kabutihan, kundi sa ating pagiging makasalanan. Ang biyaya ay ang hakbang ng Diyos patungo sa atin. Sinimulan niya ang misyong pagliligtas nung tayo'y lubhang nawawala na at hindi na natin kayang humingi ng tulong. Isang halimbawa, isang taong nalulunod sa gitna ng dagat. Hindi siya makasigaw, hindi siya makakilos, wala siyang magawa upang humingi ng tulong. Ngunit ang tagapagligtas o yung lifesaver ay lumusong, lumangoy siya at iniligtas siya. Hindi dahil tinawag siya, kundi dahil mahalaga siya. Yan ang biyaya. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Sa Tito chapter 3 verse 5 o Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang kawaan. Ito ay isang katotohanang mahirap tanggapin ng marami. Sa mundong ating ginagalawan, lahat ay base sa performance. Kung magtrabaho ka, babayaran ka. Kung sumunod ka, paparangalan ka. At kadalasan, dala natin ang ganitong kaisipan sa ating relasyon sa Diyos. Ngunit malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Ang kaligtasan ay hindi sweldo. Ito ay kaloob, sabi ni Pablo sa
Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Hindi sa madalas na pagsisimba, pagtulong o relihiyosong ritual ang makapagliligtas sa atin. Hindi natin kailangang akyatin ang hagdan patungo sa Diyos dahil siya mismo ang bumaba upang abutin tayo. Yan ang biyaya. Ang biyaya ay naghahatid ng pagbabago. Sa Tito chapter 2, 11 and 12, or Titus chapter 2 verse 11 to 12, sapagkat nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Itinuturo nito sa atin na tumalikod sa kasamaan at makamundong pagnanasa. Narito ang kagandahan ng biyaya. Hindi lamang ito nagpapatawad, ito'y nagpapabago. Ang biyaya ay hindi lisensya para magkasala, kundi kapangyarihang tumalikod sa kasalanan. Kapag tunay mong nararanasan ang biyaya, ayaw mo nang bumalik sa dating ikaw. Bakit? Dahil ang biyaya ay hindi isang panlabas na paglilinis. Kapag alam mong gaano ka pinatawad, hindi mo na basta binabaliwala ang kasalanan. Ayaw mong saktan ang Diyos na nagligtas sa iyo. Dito, nagiging pagsunod ang tugon sa biyaya. Tinuturuan tayo, sinasanay tayo, at hinuhubog tayo upang mamuhay ng banal, hindi dahil obligado tayo, kundi dahil tayo'y nagpapasalamat. Yan ang biyaya. Halimbawa, sa lumang tipan, si Noe ay nakasumpong ng biyaya. Sa Genesis chapter 6 verse 8, sinabi doon, ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Balikan natin ang lumang tipan sa panahon ni Noe. Ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. Dumarating na ang hatol ng Diyos, ngunit sa gitna ng lahat ng kabulukan, sinasabi ng Biblia, ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Hindi perpekto si Noe, pero siya ay lumakad na kasama ang Diyos. At dahil sa biyaya, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas sa kapahamakan. Ang arko ay naging simbolo ng kaligtasan. Ito ay isang paunang larawan ng biyaya na natagpuan natin ngayon kay Kristo. Ang ating tunay na arko ng kaligtasan. Pinili si Noe ng biyaya. Iningatan siya ng biyaya at binigyan siya ng bagong simula. Sa pangwakas, ang masasabi ko ay mamuhay tayo sa pasasalamat at pagsunod. Ano ngayon ang gagawin natin sa kahanga-hangang biyayang ito? Tanggapin ito, magalak dito, at higit pa, mamuhay tayo bilang tugon sa biyaya. Hindi tayo sumusunod para maligtas. Sumusunod tayo dahil tayo'y ligtas na. Hindi tayo gumagawa para tanggapin, kundi dahil tayo'y tinanggap na. Ang biyaya ay dapat mag-udyok sa atin ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay magbubunga ng pagsunod, at ang pagsunod ay magdadala sa iba upang maranasan din ang biyayang nagligtas sa atin. Kung hindi mo pa tinatanggap ang biyaya ng Diyos ngayon ang araw na ito, hindi mo ito kailangang bayaran. Tanggapin mo ito sa pananampalataya.
at sa mga naligtas na sa biyaya. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Hayaan mong ang biyaya ang magpakumbaba sa iyo. Hayaan mo ito ang magpalakas sa iyo at hayaang ito ay dumaloy mula sa iyo patungo sa buhay ng iba. Salamat po.